Sundalong cake naman tayo for today's video. Mga mi, tara na G! Shoutout nga pala sa mga followers natin dito sa ating Facebook page at sa mga susunod pa mga followers. Sana nag-enjoy kayo at natututo sa mga videos natin. Amazing! Sobrang natutuwa ako sa mga messages at mga comments ninyo sa akin and pagpasensyahan nyo na kung hindi ako agad nakakapag-reply kasi syempre iniiwasan natin na ma-spam tayo. Pero rest assured na nababasa natin lahat yan and na-appreciate natin yan. At ito na nga ang sundalong cake natin. Kung makikita ninyo, na-crumb coat na natin itong cake natin at pinapahiran na natin ng palette knife ng iba't ibang colors na pang sundalo or pang army. Actually, ang inspiration na sinend sa atin ni customer is pang full fondant siya. Pero since ang request niya is semi-fondant, which is soft icing yung base cake natin na mayroong fondant details, sinet natin yung expectation nila na hindi natin ma-achieve ng 100% yung inspiration dahil nga icing ang gagamitin natin. At ayan na nga, kung makikita ninyo, in-scrape natin yung pinaghirapan nating palette knife technique kasi hindi ako masyadong nasatisfied sa outcome niya. Hindi pa siya ganun katapos pero habang ginagawa ko siya, hindi ako natutuwa. Kaya in-scrape off ko siya. And dito sa part na to, medyo natuwa ako kasi since in-scrape off natin yung iba't ibang colors niya, naging ombre effect siya which is naging base for the army design. At ayun na nga, inulit natin yung palette knife technique natin. Almost the same color lang din dun sa nauna pero medyo may konting changes lang para mas umangat siya compared dun sa base cake natin. And masyadong marami itong mga colors na ito pero ang mga ginamit natin dito is Peotraco green, brown, and black lang. Ayan, pinaghalo-halo lang natin yan para ma-achieve yan. And sana magkaroon ako ng time para ma-vlog naman natin kung paano ma-achieve ito next time. Hindi na ako nakakagawa ng icing serye kasi masyado talaga tayong busy. Pero hopefully, makagawa tayo ng panibago dahil alam ko naman na isa ito sa struggle ng mga new bakers like me, yung pagmimix-mix ng mga colors na yan. At kung meron pala kayong naiisip na gusto ninyong matutunan or gusto ninyong malaman, i-comment nyo lang yan dito sa video natin at gawan natin ng paraan para naman magawa natin siya ng tutorial. Tulungan tayo mga mi. Amazing! At itong off-white natin, ayan, yan, meron tayong video tutorial yan kung paano yan na-achieve. Yellow and konting brown lang yan. And yan yung nagpaangat talaga sa pinaka-color ng ating camouflage technique. And ayan, yung topper natin na happy birthday, cardstock yan na glitter, silver glitter. And mano-mano natin kinot yan dahil wala pa tayong Cricut. Pero sana in the future makabili tayo. And yung mga fondant toppers natin, nilagyan lang natin ng silver luster dust. Hinalo natin sa oil para ma-spread natin siya and ma-brush natin na maayos sa fondant. And of course, yung mga beads na yan na nakikita nyo, silver dragges lang yan. O diba, napakasimple lang. Amazing! Tapos nag-add na lang din tayo ng printed topper natin para dito sa mga bullets dun sa taas niya. Pero dito sa may side, fondant na bullets na lang din yung nilagay natin. Wala tayong molder niyan or cutter, kaya mano-mano ko lang yan ginawa. Tapos yung pinaka parang belt ng bullets natin, black ribbon lang yan. O diba, kahit na hindi full fondant yung ating cake, nagawa natin siya ng hustisya and ng paraan. Kaya dapat marunong din tayong dumiskarte and lawakan natin ang imagination, lalo na kapag ka nakadepende sa budget ni customer ang design na gagawin natin. At ito na ang final result! Wow! O diba, ang syala ng cake natin, napakasarap tingnan sa mga mata. And that's it for today. See you on our next video. Bye!